Hello guys, we're back again from the start at mas nakakatakot pero sabi nga doon sa isang verse sa Psalms, Haring David, where does my help comes from? My help comes from the Lord. Sabi, saan ba nanggagalingan yung tulong ko? Tulong ko ay manggagalingan sa Diyos. Yung the God who created mountains, the God who created the universe. So where does my help come? My help comes from. My help comes from the Lord. Shocking yung news. Pero expected naman kasi. Cancer. Balik-balik. Pero ano ba yung na-remind sa akin ng Lord? Nung nalaman ko to, or nung kailangan kong gawin yung mga ganito, or nung nawala yung paningin ko, or lumabo yung paningin ko. Tapos lumabas na MRI. May bukol, may bleeding pa. So parang sabi ko yung prayer ko, Lord, hindi naman na, anong pinagpe-pray ko yung hindi nasusunod. Hindi ay yung nasasagot pala. Hindi masusunod kasi yung kalooban ni Lord dapat yung masusunod. Hindi ay yung sinasagot. Kasi dati ang prayer ko, ayoko na maoperahan, ayoko mag-chemo, ayoko mag-radiation, pero lahat yung dinaanan ko. Pero bumabalik sa akin yung mga promises ni Lord nung una. Sabi niya dun sa na, dumaan ka man sa ilog, hindi ka malulunod, dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. Na-receive ko yung verse na yon nung first day ng chemo, unang chemo ko pa dati. Parang sinabi ni Lord, dadaanan mo yung chemotherapy, pero sasamahan kita. So same dito sa ganitong, sa ngayon, yun pa din yung promise ng Lord, na He will go before me. At hindi ako nagpapamatapang, hindi ako matapang, pero I know it's all, kung ano man ako ngayon, grace ni Lord yun. Actually, bumalik sa akin yung unang verses, mga verses talaga nung una. Sabi niya dun sa, yung kay Pablo, sa 2 Corinthians, 3 times I pleaded with the Lord na alisin sa akin yung sakit. Pero parang sagot sa kanya ni Lord, I know. Kasi ang sabi ni Lord, for my grace is sufficient for you, and my power is made perfect in your weakness. Sabi ng Diyos, sapat yung biyaya ko para sa'yo. Parang sa una, parang ayoko na nga mag-pray kasi kung anong pinagpe-pray ko, hindi ayun yung answered prayer. Pero hindi na nga ako nag-pray, pero alam ni Lord yung laman ng puso at isipan ko. Kasi sabi ko nga, yung health ko laging na kay Lord lang yun. Actually, yung MRI ko wala akong binayaran, wala akong inayos. Pre-provide ni Lord lahat yun. Yung chairman namin, nakapag-usap sa chairman ng radiology na kinabukasan, ang hirap magpa-schedule pa lang. Pero hindi ko yun hiningi kay Lord. Pero pre-provide niya yun. Kasi tapat siya sa pangako niya. Sabi niya, my grace is sufficient for you. Pinatunayan lang ni Lord na, oo, nandito na naman ako sa sitwasyon na to, pero kasama ko pa din naman siya. Hindi ko hiniling. Kasi minsan nakatingin tayo sa hinihiling natin, hindi nasasagot. Pero to hindi ko hiniling, hindi ko rin na-deserve eh. Pero binigay ni Lord. Walang bayad lahat. As pay pa. Urgent to urgent. Tapos nakuha agad yung resulta. So lahat yun, ano yun? Lahat yun, grace ni Lord yun. Diba? Kasi minsan nakatingin nga tayo sa mga prayer natin na hindi nasasagot. Pero hindi na natin nakikita yung ibang blessings ng Lord. Kasi nakatingin tayo, nakafocus tayo dun sa blessing, kung ano yung gusto natin. Hindi yung kung ano yung alam ng Lord na, alam naman natin na yung gusto ng Diyos para sa atin ay yung best for us. Si Lord, hindi lang niya yung gusto, alam niya pa kung ano yung best for us. So, mali, parang correct, parang na-correct ka pa na, oo, yung mga prayer mo na hindi nasasagot, na ito yung prayer mo,
Huwag mong daanan to, huwag mong daanan ng chemo, huwag mong daanan yung surgery, huwag mong daanan yung radiation. Pero lahat yun, dinaanan mo. Pero may promise. Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. I am with you. Paulit-ulit yun eh. Diba? May pangako pa, my grace is sufficient for you. Tapos, di lang yun doon. For my power is made perfect in your weakness. Sa kahinaan mo, makikita yung kalakasan, tsaka yung kapangyarihan ng Diyos. Ano ba yung kapangyarihan ng Diyos doon? Katulad sabi ko, hindi ko nga pinag-pray. Yung MRI, nandun pa lang kami sa mag-MRI. So, mag-aayos ng papel para makahingi ng tulong sa social worker. Dapat dadaanan lahat yun eh. Magpupunta sa social worker, i-approve, ganun, magpapaschedule. Pero kami walang ganun eh. Nabalitaan na may MRI, kung may schedule ka na bukas, tapos walang bayad. Actually, ang babayaran lang namin dapat yung gamot, contrast, which is 3,000. Nabayaran na. Pero, binawi. Biglang may lumapit out of nowhere na hindi namin hiningi. Eto sabi niya, ibalik mo na yan, yung bayad. Kasi bibigyan na lang kita ng gamot. Hindi namin nga kilala yun eh. Naririnig lang niya. So, ayun sinasabi ni Lord na, my grace is sufficient for you. And for my power is made perfect in your weakness. Kahinaan mong to. Sa sitwasyon na meron ka ngayon, kaya ng Diyos ipakita kung gaano yung kapangyarihan niya. Kaya niyang ipakita yung kaya niyang ikilos. Kasi nga powerful si Lord. Yun lang for today's video. Bye.